Jesus. Okay, purihin ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Magandang gabi sa ating lahat sa oras na ito. Tayo ay muling mag-aral. Tuloy natin ang ating pag-aaral dito sa ating Tuesday Mana, mga kapatid. Nawa mabuti pong ating kalagayan. Bati sa ating lahat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Okay, so purihin ng Diyos, mga kapatid, sa gabing ito, sa lahat ng kanyang kabutihan, ay harapatin natin na maglingkod sa Kanya, mga kapatid. The best response that we can do to God is not just saying something or agreeing through words, but through our service. Okay. Inakamagandang pagtugon sa Diyos ay ang ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Okay, so sa gabing ito, mga kapatid, ay dumulog na tayo sa Panginoon sa pananalangin ay hindi pagtatagal upang magamit natin ang ating oras. Okay. Na nauukol sa ating pag-aaral. So sa gabing ito, mga kapatid, ay inanyayahan ko kayong manalangin. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang nasaan lugar man tayo, ay dumulog tayong lahat sa Panginoon. At samahan niyo akong dumalangin na ang Diyos ang magbigay sa atin ng karunungan, sa atin ng kaalaman, kaliwanagan. Lalo tigit, mga kapatid, ang Diyos ang magpalago sa atin sa pananampalataya at sa ating spiritual na buhay. Okay, so sa gabing ito, mga kapatid, may I invite you now to come before the Lord and let us pray, mga kapatid. Amen. Blessed be the name of the Lord Jesus. Pinupuri ka namin, dakila, mabuti, nag-iisang mapagpalang Diyos. Maraming salamat po sa kabutihan mo. Wala pong katulad ang iyong kabutihan, kapangyarihan, ang pag-iingat mo sa amin, ang biyaya mo, ang awa mo, ang pag-ibig mo, Lord. Walang katulad. So, Diyos, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Patuloy mong pinagkakaloob ang mga bagay na yan, Lord. Kaya, O Diyos, sa gabing ito ay muli kaming magtitipon, mag-aral, Panginoong Diyos, patungkol sa iyong salita, Lord. At dumadalangin na ikaw po ang tutulong sa amin na kami po ay lumago sa pananampalataya, lumago sa spiritual, Panginoong Diyos. Dahil alam namin na kapag kami po'y malago sa bagay na yan, Lord God, lahat ng bagay ay susunod na sa aming mga pangangailangan, Lord, na iyong aabot. O
O Diyos na mabuti at tapat sa amin, Lord, tulungan mo po kami sa gabing ito na tumugon sa katapatan mo sa aming pag-aaral ay malugod ka nawa at samahan mo kami, Lord. Lukuban mo po ang bawat isa, Lord God, makakasama namin mag-aaral, Lord, at makikinig. Lord, sawayin mo po ang gawa ng kaaway habang sinasaway namin ito sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. Kinakalagan namin ang kaayusan, ang kaliwanagan, karunungan, kaalaman. Ang iyong kalooban ng siyang maghari, Panginoon. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoong Diyos. At maasa kami na pagkakalob mong patuloy ang tagumpay. Dahil alam namin sa iyo ang tunay na tagumpay, Panginoon. Sa'yo nagmumula, O Diyos. Okay, Lord, salamat sa gabing ito. Maghari ka, purihin ka, sambahin ka, Lord. Kung aming samot dalangin, sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Panginoon, now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. So, muli mga kapatid, greeting you all in the name of the Lord Jesus Christ. At mag-aral po tayo mga kapatid. Amen. So, ngayong Tuesday ay ang ating Tuesday Mana series. At sa ating series ay pinag-uusapan natin ang dependent being. Yan ay kinakailangang habang buhay nating nawang tatanawin at alalahanin na tayo pong mga nilalang ng Panginoon ay nakadepende. Okay. Sa isang banda, nakadepende po ang tao. Ang anak sa magulang, ang mga hayop sa mga nag-aalaga, sa nature, yan, nakadepende po. Ngunit hindi lamang tayo nag-uusap doon. Bilang isang mananampalataya ay pinag-uusapan natin ito. Sapagkat ang trabaho ng kaaway ay ipaparamdam at ipapakita niya sa atin na kaya natin sa sarili natin kahit walang tulong ng iba. Yan ang pangdaraya ng kaaway, kaya susupilin natin yan, mga kapatid, tatamnan natin ang isip at puso natin ng mga pagtuturo ng salita ng Panginoon that we are indeed a dependent being, mga kapatid. Amen. So, ang teksto natin ay nakasulat pa rin sa Romans chapter 14, verse 7 to 8. Okay? Yung teksto na yan ay tumutukoy po sa church. Na ang church na yan ay binubuo ng mga miyembro na mga Hudyo at mga Hintil. Kaya it is very perfect, mga kapatid, sa lahat ng mananampalataya. Okay? Ang sabi doon ay, for none of us lives to himself, and no man dies to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Okay? Kaya, sabi ko kanina, sa isang banda, ang tao ay nakadepende sa mga bagay-bagay, kaya ayaw nating mawala. Halimbawa, yung trabaho. Ayan. Dahil may binubuhay kayo, iniingatan nyo na hindi kayo mawala ng trabaho. Okay? Ginagawa nyo yung magagawa nyo para manatili kayo, tumaas yung sahod ninyo, di ba? Ganun. Dahil maraming nakasandal dyan. Okay? So, nawa ganun din tayo sa Panginoong Diyos. Okay. Kung gaano kahalaga ang magulang, kung gaano kahalaga ang trabaho, ang pag-aaral, secular, at mga business, mga pananim, kung gaano kahalaga yan na makakatulong sa buhay ng tao. Lalo't higit, mga kapatid, ang Panginoong Diyos na hanggat maaari, siya yung iniingatan natin na huwag mawala dahil marami po tayo bagay na nakasandal sa Kanya. Okay.
At patuloy natin ito nawang alalahanin lagi sa buhay natin, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. At under this lesson ay pinag-uusapan natin ang buhay ni Pablo, mga kapatid. Kaya nakita natin siya, okay, kung saan siya nagmula, ano ang background niya, yung nakaraan niya na hindi maganda bilang persecutor ng church, mga kapatid. Kaya lahat tayo, mayroon tayong mga masamang istorya sa buhay. Kaya Brother Gabi, mas matindi itong istorya ni Paul. Kaya pag ipaalala, kasi ang trabaho kasi ng demonyo, ipaalala sa atin yung mga kasalanan natin para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Trabaho ng kaaway yan. Kaya si Pablo ay grabe, pumapatay pa sila ng mga mananampalataya. Ngunit, yun din yung sinasabi niya sa Bible, na sa Philippians, sinasabi niya na forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, yung panghinaharap. Okay, kaya tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid, na maunawaan pa yung buhay niya dahil sa kanyang masamang banda ng buhay niya ay hindi po nagtatapos doon. Hindi nagtuldok yung buhay niya. Salamat sa Diyos. Amen. Sa lahat ng kasalanan niya. Amen. Ginugulo niya yung church, no? Pumapatay siya ng evangelist. He consented the death of the evangelist Stephen, mga kapatid. Pero tingnan ninyo ang awa, ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos, mga kapatid. In-encounter pa rin siya ng Panginoon at nakita natin na yung buhay niya, mga kapatid, ay nagbago. Dahil nakilala niya ang Panginoong Diyos. Kaya sa ating pagdalo sa church, nawa wag lang nating ma-encounter yung mga needs natin to be met. Okay, dapat ang goal natin sa church ay ma-encounter natin lagi ang Panginoon sa buhay natin. Okay, dahil pag na-encounter natin ang Panginoon, maraming nasasagot, nasusolusyonan po ang ating buhay at mayroon pong magandang nangyayari kagaya kay Paul. Kaya masama man yung nakaraan niya, mga kapatid. Amen. Sa kabutihan ng Diyos, tinawag siya. Amen. Naging isang Kristiyano. Tinalikuran niya yung katuruan niya. Okay? Yan yung ginawa ng Panginoon kay Abraham. Bago siya nakapaglingkod sa Panginoon, iwanan mo, sabi ng Panginoon. Yan. Ang lugar ninyo, nandiyan dyan yung pananampalataya nila. Yung magulang mo, iwanan mo. Kaya, ganun po tayo. Huwag nating ipagpilitan dito yung pananampalataya natin noon, mga kapatid. Amen. Dahil hindi makakatulong. Ang trabaho lang natin ngayon ay tanggapin, aralin ang pananampalataya ng mga alagad na itinuro sa kanila ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. Kaya nakakapagbigay talaga ng pag-asa na kapag na-encounter natin ang Panginoon, kagaya ng babaeng may kinakasamang 5 lalaki doon sa bukob dyan, mga kapatid, noong na-encounter niyang Panginoon ay, amen, napalaya siya. Amen. At nakapaglingkod siya sa Panginoon. Amen. Kaya yan ang goal natin sa church. Hindi yung dumalo lang. Naliligaw pa rin tayo pag ang goal natin, para alam nila na nagsimba ako. Hindi ganun, mga kapatid, no? At least alam nila. Alam ni Mrs., alam ng asawa ko na nagsimba ako. So, hindi po yun. We miss the very vital part ng pagdalo natin sa Panginoon dahil ang pinakamahalaga sa church na pinupuntahan natin bukod sa ating fellowship ay ang encounter natin sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ay
Nakita natin yung kanyang pagiging Kristiyano. At sa gabing ito, mga kapatid, pag-usapan natin ang pagiging alagad niya na dumanas ng mga grabe ito, mga kapatid. Kaya mamaya, sana wag kong makalimutan, no? Huwag kayong matakot, ha? Dahil iba yung nangyari sa buhay niya, eh. Baka mamaya iisipin ninyo, ay, ganyan pala pag maglingkod sa Panginoon. Hindi. Sana maalala ko ito ulit para may paliwanag ko mamaya. Okay, so ngayong gabi, mga kapatid, pag-usapan natin yung persecution. Okay, na dinanas niya. At tapos na natin na pag-usapan yung Saul as a persecutor. Okay? Sometime sa buhay niya, siya ay naging persecutor ng church. Okay, but mga kapatid, sa kanyang buhay, sa paglilingkod niya sa Panginoon, amen, ay na-persecute siya. Naalala ko noon, nagturo ako noon, matagal ng panahon ito. Tagal na. Dahil pinag-aaralan talaga natin ng Bible. Mayroong bersikulo dyan na napakarami. Na sinasabi nga ng Panginoon na kung dinanas niya, imposibleng hindi natin dadanasin. So, it came to my mind na mag-conclude, mga kapatid, that the unpersecuted Christian is not a Christian. Okay? Pag ibang topic ko na naman ito, pero lahat ng mga totoong Kristiyano, pag totoo, aawain ka talaga eh. Sa bahay ninyo, sabi ng Panginoon, meron sa bahay ninyo. Pag ang kasama mo hindi mananampalataya, siyempre sa labas lalo na, mga kaibigan. Okay? Pag hindi mo dinanas yan, mga kapatid, ay maaaring hindi ka pa nagbago. Okay? Dahil they will try you, they will test you, mga kapatid. Kung hanggang saan talaga tayo at kung totoo talaga tayong naglilingkod na sa Panginoon. So this time, mga kapatid, sa nakakalungkot, ang ganda na ng istorya niya, no? Na-convert na siya, naglilingkod na siya sa Panginoon, and then, mga kapatid, ay meron siyang persecutions and sufferings. Okay? Meron siyang dinadanas na persecution at mga pagdadalamhati at kahirapan dahil kay Kristo at sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Okay? Dahil sa totoo lang, mga kapatid, yan. Para maintindihan nyo na kagad kasi baka malula kayo pag inisa-isa na natin eh. Malalaman lang ng Panginoon na desidido talaga tayo sa Kanya kapag dadaan tayo sa daanan na hindi tayo komportable. Natural, pag yung dinadaanan natin, gusto natin, lahat masaya na naglilingkod sa Panginoon. Okay? Pero gustong pa rin makita ng Panginoon kung yung dadaanan natin na binibigyan niyang tatahakin natin ay hindi natin inisip, hindi natin inakala, hindi natin pinlano, hindi natin ninasa. Ibig sabihin ito, para madaling magkaunawaan tayo, yung ayaw mo, ayaw mong buhay na ipaparana sa atin ng Panginoon, ay gusto niyang makita kung ganun pa rin tayo kadesidido. Ulitin ko, hindi malalaman ng Panginoon yan na gusto mo pa rin sa Kanya, ayaw mong bumitaw sa Kanya, kung lalo kang yumayaman, lalo kang kumikinis, lalong gumaganda yung buhay ninyo, mga kapatid, hindi doon malalaman ng Panginoon. Natural, gusto ng tao yon. Kahit hindi nagsisimba, pag gano'n ang gawin ng Diyos, magsisimba na yan. Okay, kung gano'n ang gagawin ng Diyos. Pero, gustong malaman ng Panginoon kung totoo talaga. Kaya tandaan mo ito kung dadaan ka sa pagsubok na ito, hindi ibig sabihin gusto kang mamatay, masira ng Panginoon o mawasak yung buhay mo. Gusto niya lang makita sa'yo, tandaan mo gusto niya lang makita sa'yo na ayaw mo pa rin bumitaw sa Kanya, nakasandal ka pa rin, kahit na ayaw mo yung nangyayari.
Okay, sana malinaw po Dahil kung maalala ninyo mga kapatid, nung kinakausap ng Panginoon si Ananias, noong, di ba, nabulag si Saul, sabi ni Lord, doon sa lugar kasi na yun, may ministro doon, si Ananias, sabi niya, puntahan mo si Saul doon sa lugar na ganito, nananalangin siya doon. Ang sabi ni Ananias, hindi ako pupunta doon dahil alam mo bang pinagagawa noon sa church? Nabalitaan nila Okay, sabi niya, ganito, ganyan, ganyan. Alam niyo yung istorya mga kapatid. Ginulo ni Pablo yung church. Inuhuli niya, sinasaktan at may namatay nga. Dapat lang na mag-alala tayo pag gano'n. No? Tapos mga kapatid, sumagot ang Panginoon to convince Ananias to go to where Saul was, mga kapatid. Okay? Ngayon, ang sabi ng Panginoon kay Ananias, basahin ko dito sa Acts chapter 9, verse 15. But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me. Okay? To bear my name up before the Gentiles. So, si Paul ay naging teacher and preacher and also apostle to the Gentiles, mga kapatid. And kings and the children of Israel. Okay? Verse 16, pero pansinin niyo itong sinabi ng Panginoon kay Ananias bago niya puntahan si Saul. Dahil ang sabi ng Panginoon, ito mga kapatid, For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Okay, Ananias, sabi mo, siya yung nanggugulo ng church, papapatay, nagpapahuli, nananakit. At least sabi, hindi ko pa rin nakalimutan yung ginagawa niya sa church. Dahil masasalubong din niya yan, Ananias, sabi niya sa verse 16, ipapakita ko rin kay Pablo na yan, kay Saul na yan, ang mga matitinding, great things he must suffer for my name's sake. Kung anong hirap ng dinanas ng church ko dahil sa kanya, mararanasan niya rin yan ngayong mag-involve siya sa church. Kaya mga kapatid, pag persecutor tayo noon, bago tayo naging part ng church, masasalubong natin yan. Sana mga kapatid, hindi natin ginulo ang church noon, hindi tayo nagalit, hindi natin kinantsawan, kulto, ano pa mga kapatid, kung ano-ano pang mga bagay na naninira tayo nung una. Pero salamat sa Diyos, sana ay hindi ganon. So my point is, padadanasin siya ng Diyos. Unang-una, ginawa niya yung sa church Pangalawa, mga kapatid, mayroon talagang pagsubok. At gustong malaman ng Panginoon yung zealousness, yung pagsusumikap ni Pablo. Dahil may ugali siya na once na pinaniwalaan niya, tingnan niyo, papatay nga Okay, pinaniwalaan niya na mali yung mga pangangaral patungkol kay Jesucristo, pinapatay niya, ginugulo niya yung mga alagad. Ganun siya maniwala. So gayon, gusto ring mga kapatid, makita ng Panginoon na now nakita niya na yung totoong Panginoong Jesucristo. Gusto ring malaman ng Panginoon kung ganun din ba siya. Di ba tayo noong mali yung alam natin, mali, dinidibate pa nga natin yung Biblia Pwede yung dinuguan, pwede yung alak, pwedeng bisyo, pwede lahat. Dinidibate pa nga natin yung Biblia sa paniniwala nating mali. Okay? Tinatayuan natin. So this time, gusto ng Panginoon na naliwanagan na tayo, nakita na natin kung gaano siya kabuti, sino siya, anong magagawa niya, at ano pang mga gagawin niya, mga kapatid. Gusto niya ring malaman kung ganon din ba tayo tumayo. Okay? Ganon din ba tayo? Ganun ba rin ba tayo na ipagtanggol yung katotohanan na tinanggap natin ngayon? Mga kapatid. Okay? Kaya yun yung paraan na dadanasin niya. Mayroon pa ang isang instance dito sa Book of Acts, mga kapatid. Gusto ko talagang basahin ito sa inyo. Okay, sa Acts chapter 21. Okay? Dito sa Book of Acts chapter 21. Kinuha ko itong Bible, mayroon kasing Tagalog dito.
May chance na mabasa ko ng Tagalog din. Okay. Alang, maliliit lang yung sulat. Okay, in Book of Acts chapter 21, verse 10, tignan niyo mga kapatid. Dito na nagsisimula na niya, nasasalubong yung mga dapat niyang daanan upang masubok siya at makita ng Panginoon kung ganyan din ba siya talaga katibay. Okay, kaya nga tayo, kung gaano tayo kagaling sa mga mali, ngayon na nasa Panginoon tayo, gusto rin tayong makita ng Panginoon kung ganon din ba tayo katibay sa paniniwala sa Kanya ngayong totoo na yung pinaglilingkuran nating Panginoon, mga kapatid. Dahil ulitin ko maunawaan-nawa natin ito dahil ang Diyos ay siloso. Siloso ang Panginoon. Kaya mamaya pinagtatanggol natin noon yung mali. Pag nakakarinig tayo ng Bible study, hindi, mali yan. Kaya ngayon dapat na naliwanagan na tayo. Dependent being, we're talking about dependent being. Naway nakasandal talaga tayo sa Panginoon, mga kapatid. Baka mamaya, pag kinausap kayo ng barkada ninyo, pwede nang uminom, mga kapatid. Pwede nang kumain ng dinuguan. O pwede nang kumain ng dugo, gano'n na lang. Kawawa naman yung dinuguan, Dugo na lang. Okay. Dapat, meron din tayong tinatayuan sa Panginoon na may pakita natin sa Kanya na ano man ang mangyari, mga kapatid, nakita na natin ang tamang pananampalataya na nagmumula sa salita ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Dito, mga kapatid, basahin ko. And as he tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. Okay, and when he was come unto us, sabi nung writer, si Luke, pumunta daw sa kanila, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said, Thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owns this girdle and shall deliver him into the hands of the Gentiles. Ang sabi ng propeta, mga kapatid, that time, mayroong propetang church. Kinuha niya yung balabal bang tawag doon? Pangbigkis. Ayun, pangbigkis ni Pablo, tinali niya sa kamay niya, tinali niya sa paa niya. Ang sabi niya, ganito ang sabi ng Espiritu Santo. Yung nagmamay-ari nitong pangbigkis na ito, ganitong mangyayari sa kanya sa Jerusalem. At dadalhin siya sa kamay ng mga hintil. Sa Jerusalem, mga believers sila. Sa mga Gentiles, pagan Iba ang pinaniniwalaan, mga kapatid. So, mas mahihirapan, mga kapatid. At pahihirapan sana siya. Kaya tingnan niyo yung reaction ng church noon, nung nakita nila yon. And when we heard these things, okay, both we, pati si Lucas, and they of the place, besought him not to go up to Jerusalem. Kaya huhulihin siya, kaya ang sabi nila Lucas at saka nung mga church, sabi niya, huwag ka na lang pupunta sa Jerusalem. Kasi yun daw yung mangyayari sa iyo. Iyon yung sabi ng Holy Ghost, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, may mga daanan tayong dadaanan sa buhay na ito na hindi talaga tayo komportable. Pero kung yun ang gustong daanan, gusto ipadaan sa atin ng Panginoon, sino tayo para magsasabing hindi? We are not dependent being at all, kung tayo pala yung masusunod kaysa sa gusto ng Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon Kaya kinukonbinsin nila, sabi niya, Paul, huwag kang pupunta sa Jerusalem. Tuhuling ka doon, ibibigay ka sa mga hintil. Alam nila, mga kapatid, na talagang mapapahamak si Pablo. Pero si Pablo ay matured na Kristiyano. Yung teksto natin sa Romans, that we are a dependent being, siya po yung sumulat hindi tutugma yung sinulat niya sa Book of Romans na hindi tayo nabubuhay sa sarili natin
kung susunod siya sa mga kapatiran. Kaya paminsan-minsan mga kapatid, hindi kami dapat makinig sa inyo eh. Dapat kaming makinig kung anong sinasabi ng Espiritu Santo. Okay, hindi niyo naiintindihan minsan. Ayaw niyo yan. Pero kung yan ang leading ng Espiritu Santo, sino tayo, ulitin ko, para maghindi? Wala tayo sa lugar, wala tayo sa posisyon para magsabi ng hindi sa Diyos. Kailanman wala tayo sa posisyon na magsabi sa Panginoon, hindi. Okay, mga kapatid? Ang sagot ni Pablo, pansinin ninyo. And then Paul answered, what mean ye to weep and to break my heart? Sabi niya, anong ibig sabihin niya, nag-iiyakan kayo dyan? Sinasaktan nyo lang yung puso ko, sabi ni Pablo. Ano ibig sabihin yan? Hindi na masunod ang Diyos, kayo nang masunod? Sa buhay niya, yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin eh. Okay, sabi niya, for I am ready not to be bound only. Tingnan ninyo, He is totally dependent, mga kapatid, sa Panginoon. Hindi lamang ako handa para maigapos, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus Christ. Ito yung pinag-uusapan natin, dependent being, mga kapatid. Okay, sino tayo para maghindi sa Diyos? Okay? Tignan nyo kung gaano siya, mga kapatid. Pinapakita niya. Kung paano niya tayuan yung maling pananampalataya niya, mas tinatayuan niya yung pananampalataya niya dahil na-encounter niya mismo ang Panginoong Hesus. Hindi lamang ako handa na magapos at pahirapan sa Jerusalem, sabi niya. Handa rin akong mamatay para sa ating Panginoon. Ganyan din ba tayo, mga kapatid? Amen. Kinantsawan lang ng kaibigan, di na nagsimba eh. Handa akong mamatay para sa Panginoon. Yung iba nga, hirap pang bumangon pag Sunday, no? Mga kapatid, sina-challenge tayo ng Diyos. Okay. Hindi, pastor, kaya kong mamatay. Talaga? Ibigay mo nga yung hinihingi ng Panginoon. Dahil lang totoo, kaya mong ibigay ang lahat ng hinihingi ng Panginoon kung kaya mong ibigay yung buhay mo sa Kanya. Napaka-imposible, kaya mong ibigay yung buhay mo, yung tithes mo sa Diyos at saka offering, hindi mo maibigay. Imposible yun. Kaya mong ibigay yung buhay mo, tapos hindi ka makadalo ng tamang oras. Imposible yun, mga kapatid. Napaka-imposible nun. Kaya kailangan nagtutugma. Kaya mga kapatid, dito ang pagpapakita ng isang kakaibang hamon sa atin. Amen. Na kung hindi mahalaga ang paglilingkod sa Panginoon, dito malikod na sana si Pablo. Ay, ganyan ba ang mga naglilingkod kay Jesus? Pinapahirapan? Pero alam niya Alam niya kung sino yung pinaglilingkuran niya. Kaya walang Kristiyanong nawawala kung kilala niya kung sino ang pinaglilingkuran niya. Yung mga nawawala, hindi nila kilala kung sino yung pinaglilingkuran nila. Kaya konting problema, napagalitan mo lang, nakalimutan na nila, mga kapatid. Okay, si Pablo kilala niya. Kaya handa siyang gawin lahat, sabi, hindi lang para maitalit, pahirapan, kung hindi kahit patayin nila ako doon, kung para sa Panginoon, gagawin. So grabe siya, mga kapatid. Dito po, makikita natin, ayan, dito. Inistorya niya na ito, mga kapatid, sa church, dito sa Corinthians, na ito kasi, magagaling kasi sila dito sa Corinthians Sana hindi tayo kasing galing nila, no? Tamtaman lang, mga kapatid. Okay, so challenge ni Paul yung mga membro sa Corinthians, babasahin natin, sa kanyang ikalawang sulat sa kanila. Siguro, doon sa unang sulat, kulang yung unang sulat, kaya merong 2 Corinthians. At yung hamon na yon,
sa church ng Corinthians ay magsisilbing hamon din sa atin ngayon. Okay? Tingnan ninyo mga kapatid kung ano nangyari. Basahin po natin. Ano kayo sa Tagalog? Minsan kasi hindi ako satisfied sa Tagalog. Medyo kulang yung, excuse me, kanilang, Ang Biblia laging tama, pero minsan may mali sa pagsasalin. Kaya para accurate, mga kapatid, lagi natin ginagamit ang King James Version. Hindi pwedeng mali ang Biblia. Yung mga translate pwedeng magkamali. Okay? Okay, sa 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. Simulan natin sa verse 22. Kaya dito mga kapatid, sabi dito sa Tagalog, basahin natin. Medyo natin. Sabi niya, sila bagay mga Hebreo? Ako man, sabi niya. Sila bagay mga Israelita? Ako man. Sila bagay binhin ni Abraham? Ako man, sabi niya. Sila bagay mga ministro ni Kristo, sabi niya. Open and close parenthesis, ako'y nangungusap na waring nasisira ng bait. Sabi niya, para akong baliw ngayon, pinapatulan ko itong mga magagaling. Parang ganun mga kapatid. Dahil hindi siya nagyayabang. Pero this time, para akong bali, sabi niya na, pinapatulan ko itong mga nagmamarunong. Parang ganun mga kapatid. No? Tuloy natin. 22. Lalo pa ako, sabi niya. Kung sila'y ministro, nagsasalita ko na parang pumapatol lang sa sabi niya, sa mga nagmamarunong. Lalo ako, sabi niya. Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Grabe, Okay. In labor's more abundant. Sa trabaho, sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, grabe ang trabaho sa Panginoon. Tayo kaya, ano na kaya nagawa natin? Marami na ako nagawa. Ano na yun? Tapos yung isa pa, ano na ba yun? Wala tayong masabi yan. Sa trabaho, sabi niya, sa gawain, marami, sagana. Yun na natin mga kapatid. In stripes. Okay? Yung hampas. Yun na ninyo mga kapatid. Above measure. Nakakalula, no? Paglilingkod, dami yan nagawa. Yung hampas, dami ko nang natanggap na hampas. Kaya nga magpasalamat tayo. Ngayon, hindi tayo hinahampas, mga kapatid. Noon, hinahampas sila. Mga Roman. Yan ang silang magaling maghampas. Parusa nila yan. Okay? Dapat magpursige tayo sa Panginoon, mga kapatid. Bibili niya akong panghampas. Nahampas sila, pero naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Tayo, tinignan lang ng masama eh. Ganyan bang pastor? Ayaw ko na. Mga kapatid. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Ha? Hindi pa nahampas. Hahampasin pa lang. Wala na, hindi na nagpakita. Ang mga mananampalataya noon ay sinasaktan. Nandun pa rin sila.
mga kapatid. Huwag tayong sumandal sa sama ng loob, hirap ng buhay, at mga pasakit. Sumandal tayo sa Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya pag pinagalitan ka, dapat isipin mo na lang yung mga mananampalataya noon at saka yung case mo ngayon, mga kapatid. Mabuti na ito, napapagalitan na lang. Kesa noon, mga kapatid, may mga paghampas pa. Okay, tuloy natin. In prisons, more frequent. Sa kulungan lagi. Okay lang pag nakulong ka, okay lang pag ikaw po ay guilty in one occasion or in any occasion, mga kapatid. Sa isang banda ng buhay mo, kung halimbawa ikaw ay nagnakaw at nahuli ka, okay lang na makulong, mga kapatid. Okay lang. Pero mga kapatid, gumagawa ka ng mabuti. Ministro siya, naglilingkod sa Panginoon, tapos ikukulong. Yun yung nakakalungkot, mga kapatid. Yung kriminal, pag kinulong yun, okay, maraming magsasaya. Okay, mga kapatid? Maraming magsasaya. Pag yung killer na kulong, drug lord na kulong, maraming magsasaya. Pero pag yung ministro, nagtuturo ng salita ng Panginoon, ang makukulong, hindi gumagawa ng masama, hindi nagbibisyo, okay? Kaya kung naalala niyo yung kagawad na kinausap ko noon, kako noon, nagre-renta pa kami doon noon. Kasi minsan, ang liit ng tingin nila sa atin, lalo na pag nung nagsisimula pa lang tayo, dahil nagre-renta-renta pa lang tayo, sa garahe kami noon, nagsiservisyo. Minamalit nila dahil siguro, ang alam nila, ang relihiyon na may Diyos, yung mayayaman, na malalaking may simbahan, mga kapatid. Hindi naman doon nakikita yon eh. Ang totoong church ay hindi doon nakikita sa simbahan, dito yun, mga kapatid. Kung nakatugma ba sa salita ng Panginoon yung church mo ngayon at saka yung church noon sa Bible, mga kapatid. Ay, kinausap ko siya, sabi ko, kagawad ka ko, hindi po ako tambay dito. Hindi ako napunta dito para magtambay. Okay. Hindi ako nagbibisyo dito. Hindi ako nagtuturo ng bisyo. Kami gumagawa ng masama dito. Kami ngayon nagtuturo. At maraming nababagong buhay. Kaya nakakalungkot pag yun po ang makulong. Masakit sa akin pag mayroong mga napapahamak na mga pastor natin. Marami pa rin talagang masamang tao, mga kapatid. Sana wala sa atin, mga kapatid, may mga masasamang tao pa rin talaga. Okay? Nakakalungkot. Tingnan nyo, lagi siyang nakukulong. Tuloy natin, mga kapatid. In deaths of pag-usapang ikamamatay, lagi, mga kapatid, malimit, sabi niya. Grabe, Tingnan niyo yung dinaanan niya. And I'm sure ayaw nating daanan ito, mga kapatid. Okay? Wala sa vocabulary natin ito, wala sa pangarap natin ito. Pero that was Paul, mga kapatid. At nakikita natin kung gaano siya kadesidido na sumandal sa Panginoon, hindi lang sa magagandang bagay. Kaya huwag tayong sumandal sa Diyos dahil meron lang magagandang bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Kahit hindi natin gusto ang nangyayari, siya pa rin ang Diyos na kinakailangan nating sandalan, mga kapatid. Okay? Tuloy natin. Verse 24. Of the Jews, 5 times receive I 40 stripes, save one. Sabi niya. Sa mga Hudyo, sabi niya, makalimang tumanggap ako ng 4 na palo. Grabe, no? 5 beses na tigpo 40.
stripes. Hinampas siya. So bilangin mo yun mga kapatid. 5 times 40. Ang hirap bilangin. Ang hirap bilangin. Pag bindisyon, madaling bilangin. No? Huwag na natin bilangin, mahirap. At habang hinahampas siya, binibilang niya eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi niya, kulang sila ng isa. Kulang sila ng isa. Kalain mo yun, mga kapatid. Hinahampas siya, binibilang niya. Kulang ng isa. O baka tayo isang hampas pa lang, wala na, nahimatay na. Ilayat na pa ila deja, ano pa lang, amba pa lang nahimatay. O kaya naman, baka habang hinahampas tayo, amen, parusa sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay sinusumpa na natin ang Diyos. Ganyan ba ang naglilingkod sa Diyos? Ganyan ba? Baka naman ganun tayo mga kapatid. Huwag nawang ganun. Okay? Ipakita natin sa Diyos na Diyos pa rin siya, hindi lang sa magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin, kung hindi, mabuting Diyos pa rin siya kahit hindi natin gusto yung nangyayari. Okay? Lahat po tayo dadanas sa lugar na ayaw natin. Marami po akong dinanas na ayaw ko. Mahirap lang kasing i-open sa inyo eh. Marami. Hindi nyo kakayanin. Baka pag kinuwento ko sa inyo, ayaw nyo na eh. Okay? Pero I tell you mga kapatid, we need to show our faith to God, not just, mga kapatid, pag may hinihingi tayo sa Diyos. O hindi kahit ayaw natin, mga kapatid, na nandun pa rin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Tuloy natin, mga kapatid. Medyo masasakit itong pinag-uusapan natin. Parusa, hampas, kapatay. Okay. Thrice was I beaten with rods. Subukan naman siyang hinampas ng pamalo, mga kapatid. Once I was stoned. Sa ano yata ito? Sa Acts chapter 16. Pinagbabato sila, mga kapatid. Naakala nung mga tao, patay na siya. Siguro durug-durug yung katawan niya. Nung pinagbabato sila, akala nila patay na, hililan nila siya, tinapon nila siya. Ayan yun, kinukwento niya. Grabe yung dinanas niya. Basahin niyo sa Book of Acts, mga kapatid. Pinagbabato nila si Pablo, may kasama siya, mga kapatid. Nung akala nila patay na siya, inilay nila, tinapon. Sakit siguro ng katawan ng mga kapatid dahil siyempre daming tumamang bato nun. Okay? Thrice I suffered shipwreck. Sa Book of Acts, meron din yun. A night and a day I have been in the deep. Sa tubig siya, mga kapatid. Nung nasira yung barko nila, palutang-lutang sila hanggang sa napunta sila sa isang isla. Nung nabihag na siya, mga kapatid, tapos dadalhin nila siya sa isang lugar, nasira yung barko, napunta sila sa isang isla, mga kapatid. Doon yun, nasa Book of Acts din yun. Basahin yun. Verse 26, in journeyings often. Sa biyahe, mga kapatid, at paglalakbay lagi. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, kailangan mong maglakbay. Marami kang mapupuntahan. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon, marami kang mapupuntahan. Okay? Kaya huwag tayong mapagod. Yung iba, wala pang napupuntahan, pagod na eh. O, pupunta tayo dun sa gawain. Sa ganitong schedule, hinihingal na. Wala pa, hinihingal na eh. Tagal pa yung schedule, hinihingal na eh. Mga kapatid, magpagal lang tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon. Yan na ninyo, in perils of waters,
Panganib sa tubig. May panganib sa tubig. Maraming nalulunod, mga kapatid. Okay? In perils of robbers, pati sa mga tulisan. Nasubukan niya. Okay? Baka na-hold up din siya, mga kapatid. Okay? Dahil siyempre, lagi nagbabiyahe. In perils by mine own countrymen. Medyo masakit ito, mga kapatid. Yung mga kababayan niya, dumana siya ng panganiban. Oh? Ang sakit nun. Akailyan. Kalugaran mo. Tapos, manganganib yung buhay mo. Medyo ano yun, mga kapatid. Medyo masakit, no? Pero may mas masakit pa doon. Makinig kayo, mga kapatid. In perils in the heathen. Okay? Sa mga heathen, sa mga hintil, sa mga pagano. Okay? May panganib din siyang naranasan. In perils in the city, kahit sa syudad, kita niya sa tubig, sa kababayan niya, saan man siya pumunta, sa syudad, mayroon pa rin. Ang dami niyang dinanas, mga kapatid, na hindi maganda. In perils in the wilderness. Ito pa, mga kapatid, sabi ko nga, kahit saan na siya napunta, may panganib. Alam niyo ba yon? Na hindi tayo ang maghahanap ng lugar ng may kapayapaan at maayos na lugar. Dahil ang totoo, walang maayos na lugar sa mundong ito. There are perils in the city, in the wilderness, in waters, everywhere, on your countrymen. Kahit umuwi kayo, mga taga-Tarlac, may panganib din dyan sa Tarlac. Kahit taga-doon kayo. Okay? Mga kapatid, ang safety lang natin, alam niyo kung saan? Sa presensya ng Panginoon. Eh maglingkod tayo sa Diyos. Tuloy natin, mga kapatid. In perils in the sea, sa dagat. Siguro yung tubig kanina, sa ilog yun. In perils among false brethren, yun yung masakit. Brother Gabi, meron palang mga kapatiran na bulaan ng mga kapatid. Okay lang Pag may panganib ako sa mga mangkukulam, sa mga hindi naniniwala, kaya ko yan Okay, sa lugar namin, kaya ko yan. Pero ang masakit, kasama natin sa church, pero nanganganib yung buhay mo. Subukan ko rin, mga kapatid. Pinasikat nga ako dito Dami. Ay, okay lang. Pag ang gumagawa sa'yo noon, gusto kang masira, yung mga hindi nagsisimba. Pero, mga kapatid, hindi maganda. Andiyan dyan. Pag nagpipray ka, kasama silang napagpipipray. Pag nangaral ka, kasama silang napapangaral. Okay? Pag sinabi mo, God bless you all, mga kapatid, kasama sila doon dahil nakaupo sila doon, Brother Gabi. Pero nakakalungkot. Mayroon ding panganib sa mga bulaang kapatiran. E kapag may nararamdaman kayong ganyan, kayo na mismo. Kasi hindi naman nila sasabihin kay pastor Kayo na mismo mag-correct pag may na-encounter kayo. Huwag tayong ganyan. Okay? Huwag tayong ganyan. Kaya nga ngayon, pag may nababaptize ako, Brother Gabi, ganito lang sinasabi ko O, tinulungan, nung makasalanan ka, tanggap na tanggap ka namin, ha? O, tinulungan ka namin. Kaya sana, hindi mo kami kalaban hanggat naglilingkod tayo sa Panginoon. Mga kapatid, nandyan ba tayo, mga kapatid? Tanggap tayo sa church lahat nang tayo makasalanan. Welcome na welcome tayo, tinuturuan tayo paano mabuhay. Bilang manampalataya, tinuturuan tayo paano maglingkod sa Panginoon. Manalangin lahat, paano mabindisyonan ang buhay natin. Sana habang nandito tayo sa church, hindi tayo magkakalaban, mga kapatid. Okay?
Ha? Wala nawa itong bulang mga kapatid na dinanas ni Pablo. Sana wala na. Pero ako, mayroon eh. Meron. Nandyan pa nga sila eh. Tanungin niyo yung mga kapatid ng Santa Cruz na lang. Ayoko na lang umimik. Nandyan pa rin sila eh. Nandyan. Mga kapatid, nandun lang sa church. Tahimik sa church, pero sa labas, pag nasa church, tahimik lang. Eh, yung mga tahimik dyan ha, sa Brunei ha, huwag kayo masyadong, mahahalata na kayo. Nabigyan ko na kayo ng tip dyan. Meron yung mga tahimik dyan sa gawain, pero sa labas tumatahol mga kapatid. Ang hirap nun. Dahil dyan kami nagpipray, sinisiraan mga kapatid. O ako mismo. Pero andyan pa rin ako, mga kapatid. At di ko sila pinapalayas mga kapatid. Hayaan nila na makonvict sila. Hayaan natin sila. Huwag natin silang patulan mga kapatid. Okay, wag lang nilang guluhin yung gawain. Okay? Wag lang nilang guluhin yung gawain tsaka pamilya ko. Ako kaya ko eh. Kaya ko pero I am the one who will protect my family and the fellowship. Wag lang nilang guguluhin. Sige, pumunta sila dyan. Siraan nila ako, okay lang mga kapatid. Dahil balang araw ay maliliwanagan din sana sila mga kapatid. Okay? Masakit ito, no? In weariness and in painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, sa gutom at kauhawan. Mga kapatid, dinanas ko yun dito. Ayan, no, doon sa mga kapatid natin na hindi pa narinig itong pumunta ako dito. Wala akong kakilala mga kapatid na kapag-anak. Wala dito, Santa Cruz. Wala. Nakitira ako dyan sa kabilang church, dyan sa Santa Lucia. Okay, doon ako nakitira hanggang August. Tapos pumupunta lang ako dito. So, nag-stay na ako dito, mga kapatid, sa Santa Cruz. Wala namang membro eh. Wala. Yan, Sister John, papalit-palit lang sila eh. Palit-palit lang sila. Kaya, ang ginagawa ko noon, Brother Gabi, siniservisan ko sila sa mga bahay. Kasi nahihirapan silang pupunta. Anong alam nila sa church? Eh, wala. Walang walang, kumbaga sa, hindi naman ako nagtatrabaho, mga kapatid. Dahil alam ko, hindi naman ako pabayaan ng Panginoon. Hindi naman talaga ako pinabayaan ng Panginoon. Okay. Kaya mga kapatid, ang ulam ko lagi, pag meron akong blessing, adobong manok. Walang kamatayan yan. Hiwain ko ng maliliit yun, mga kapatid. Hindi alam nila sa bahay namin. Kasi pag nalaman nila, magpapadala sila ng pera eh. Kaya, ngayon, pwede na nilang malaman kasi okay naman ako ngayon, mga kapatid. Awa ng Diyos. Yung adobo na yan, mga kapatid, walang kabatayan yan. Yung pinakamasarap dyan, yung pinakahuli kasi iinit mo lagi yan. Iniinit-init lagi. Okay. Umaga, bago ka kakain, hindi ko uubusin yun. Kunti-kuntiin ko yun, isa-isang hiwa. Isa-isang hiwa. Kinukurot-kurot ko yun, mga kapatid. Kaya tinatawanan ako ni ito kasing misis ko, magandang buhay nila eh. Kami dito, itong mga anak ko, pag kumain kami, natatawa sila kasi ang dami kong kanin, nasanay na ako eh. Yung ulam ko, kapiranggot pa lang eh, dami ko nang nakain na kanin eh. Kasi naranasan ko yan, yung kagutuman. Naranasan ko yan. Kinukurot-kurot ko lang yung manok. Tapos pag tanghalian, iinit ko na naman siya. Magmamantika na ng magmamantika yan. Hindi mapapanis yun. Subukan ninyo. Subukan nyo, hindi masisira. Yung adobong manok.
Kasi iinit nyo lang ng iinit, ha? Bago kakain, iinit. Umaga, tanghali. Tagal, mga kapatid. Baka hindi nyo kaya yung mapapanis na kanin. Pwede yun, hugasan lang. Wala no choice. Para kay Kristo. Para sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Kailangan ipakita natin sa Kanya na kaya nating tiisin. Amen. Magpasalamat kayo sa Diyos. Mahalin nyo lalo ang Diyos pag hindi nyo naranasan nyo. Ngayon nga sa church, may mga merienda na nga kayo eh. Nung mayroon ng mga nagbibigay sa church, nagluluto na ako ng sopas. Okay? Nagluluto ako ng sopas. Masapol nga giinot, tawan nga rod makan eh. Anak ka na inot talagang masapol eh. Pag pinaspasan ko kagad yung manok, wala na akong ulam bukas. Wala na akong ulam sa susunod na araw. Okay, kaya ngayon, ang point ko, mahalin nyo lalo ang Panginoon dahil ang ganda ng buhay natin. Please lang, lalo nating mahalin ang Diyos. Dahil may mga taong dumanas ng hirap para sa paglilingkod sa Panginoon. Somebody paid the price for you. At hindi ko naman pinapangarap yun na madanas ng mga anak ko at kayo, mga kapatid. Sana ako na lang. Okay? Hindi ko kagalakan na may maghihirap sa inyo, mga kapatid. Sana ako na lang. But my point is this, mga kapatid, may mga taong naghihirap para ma-challenge tayo na may pakita na karapat dapat paglingkuran ng Panginoon sa lahat ng uri ng estado ng buhay, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Baka ako'y maiyak pa, maalala ko yung mga nakaraan mga kapatid. Praise the name of the Lord. In fastings often, kaya nga sabi ko dun sa mga binatang pastor subukan nyo mag-fasting dahil pag may anak na kayo at may asawa kayo, mahirapan na kayo, kako. Dun sa church namin noon, sa iba, hindi pa ako pastor. Hindi pa nga ako estudyante. Mahilig kami doon. Buwan-buwan may schedule kami doon sa church. Noon 5 days, buwan-buwan. Dahil ako nga nag-i-schedule, ginagawa ko, Brother Kabi, kasi tuwing last Sunday ng buwan, ako ang preacher, kaya nilalagay ko yun sa yung schedule ng fasting. Last week. Tamang-tama, mga kapatid, Sabado, pahinga, Linggo, ako magpipreach. Talagang gustong-gusto ko, mga kapatid. Dahil ngayon, pag may anak ka na, tumanda ka na, magkaiba na yung katawan mo nung bata ka, at saka ngayon, mga kapatid. At least, kung tumanda ka, at least nasubukan mo, mga 15 days fasting. Okay? At least nasubukan mo, kaysa mula noon hanggang ngayon, wala na akong masyadong naaalala ngayon. Pinaka-fasting ng mga tao ngayon, 2 meals lang Fasting na nila yun Okay? Wala, hindi nila nasubukan. Kaya, akala nila ganun yung ministry kadali, mga kapatid. Hindi nila naintindihan. Yeah. Kaya minsan nga, nagpipreach kami, kayo tingin ng oras, nagugutom na kayo Subukan nyo mag-fasting, mga kapatid. Huwag nyo sarilihin, kailangan may guidance. Doon nyo makikita, okay, kung paano nyo palakasin ang spiritual. Amen. Kailangan natin yun. Okay, tuloy natin, mga kapatid. Sana tayo. In cold and in nakedness. Maging sa natural, malalamigan talaga siya dahil wala naman siyang asawa, si Pablo. Tapos mapunta pa siya sa disyerto. Malamig talaga doon. At sa kahubaran. Alam niyo naman ang mga tao noon, mga kapatid. Napaka ng authority ng mga tao noon.
Baligtad na ngayon. Ngayon, pag hinuli ka ngayon ng pulis, nasa na yung lisensya mo? Yung pulis pang, mayroon ba kayong order? Patingin nga ng order ninyo. Patingin. Yung baligtad na Lalo dito sa Pilipinas, nakakainis. Ikaw yung hinuhuli. Ikaw na yung nanguhuli sa pulis. Pero noon, iba. Mga kapatid. Ang dami niyang dinanas, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Beside those things that are without, maging pasalabas, sabi niya. And that which comes upon me daily, meron pa sa araw-araw. The care of all the churches. Ang isa talagang nagbibigay sa akin ng kabigatan na inaalala ko araw-araw, sabi niya, is yung alalahanin. Amen. Sa nangyayari sa gawain. Okay? Tuloy natin mga kapatid. Nababawasan tayo. Marami atang nalulungkot. Sabi niya, who is weak? And I am not weak. Sabi niya, who is offended? And I burn not. Kung ikaw ay natitisod pa, nanghihina pa, tignan mo itong mga dinanas nila. Sabi ko nga sa church mga kapatid, para magkaroon ako ng gasolina na magpatuloy. Ito lang, isipin mo lang yung ginawa ni Jesucristo sa buhay mo, sa krus ng Kalbaryo. Okay? Hindi kanya ikinahiya at ginampanan niya yon para lang sa buhay natin. Tuloy natin mga kapatid, wala tayong oras. If I must needs glory, I will glory in the things which concern mine infirmities. And the God of the Father of our Lord Jesus Christ, which is blessed forevermore, knows that I lie not. In Damascus, the governor under Aretas, the king kept the city of the Damascens with the garrison, desirous to apprehend me. Pinagpaplanuhan siyang hulihin. And through a window in a basket was I let down by the wall and escaped in his hands. Mga kapatid, may mga nagpaplano pa sa kanya na hulihin pa rin. Nakatakas lang nga daw siya. Tingnan nyo, ganyan yung mga dinanas nila sa paglilingkod nila sa Panginoon. Okay? Ang hirap naman pala maglingkod sa Panginoon. Pastor, wag yun. Wag yun ang tignan mo. Mali yun. Yan yung gusto ng kaaway na makita mo. Kung hindi ang makita natin dito, mga kapatid, amen. Ito'y hamon sa atin na nagpapakita na hindi kayang tapatan ng masasamang bagay na nangyayari sa tao ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos at ang magagawa ng Diyos sa buhay natin. Yan ang tandaan natin. Anumang hirap ang dadaanan natin, hindi mo pwedeng i-compare yan kay Lord, sa kabutihan ni Lord, at sa magagawa ni Lord sa buhay natin. Mga kapatid. In 2 Corinthians chapter 12 verse 7, hindi ko nabasahin. Mga kapatid, mayroon pang ginawa si Satanas kay Pablo. Satan gave him the thorn in the flesh. Sama na nangyayari sa kanya sa lugar, sa mga kapatiran, ang dami niyang dinanas, no? Nasama. Mismo sa katawan niya, nilagyan siya ni Satanas ng thorn in the flesh. Yan, 2 Corinthians din, chapter 12, verse 7. At sabi dito mga kapatid sa 2 Timothy chapter 1, verse 15, this thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me. Mga church sa Asia, sabi niya ay, tinalikuran ako. Grabe. Of whom are Phygelus and Hermogenes.
Tinalikuran. Iniwan siya. They abandoned Paul at Asia, mga kapatid. And also in 2 Timothy chapter 1 verse 12, for the which, sabi ni Paul, makinig kayong lahat mga kapatid, for which cause I also suffered these things. Nevertheless, pakinggan niyo ang sinasabi niya, nevertheless, I am not ashamed. Hindi ko ikinakaya ito at hindi ko kahihiyan ang mga nangyayari sa akin. Masasama. Testimony po yan. Okay? For I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Ang alam lang ni Pablo, mga kapatid, sa kanyang lahat ng dinadanas na ito, hindi ako mapapahiya dahil kilala ko kung sino ang pinaniniwalaan ko at alam ko, sabi niya, na siya rin ay may kakayahan na gumawa sa buhay natin. Amen. Pag magaling tayo magbilang ng mga masasamang nangyari sa buhay natin, makakalimutan na natin ang Diyos at mamaya ayaw mo na maglingkod sa Panginoon. Pero lagi mong tandaan. Amen. Sa Sunday, magkita-kita tayo, mga kapatid sa Brunei. Mayroon akong madadaan. Munti ko nang sabihin ngayon. Pero sa Sunday ko pa dapat sasabihin. Okay? Lagi nating tatandaan. Mabuti ang Diyos, yan dapat ang makita natin. At may magandang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kilala natin kung kanino tayo sumasandal. As a dependent being, hindi kung kani-kanino lang tayo nakasandal. Matibay na bato, mga kapatid. Walang ibang ating Panginoon. Jesucristo. Amen. Dito sa kanyang mga naranasan sa buhay, ay pagpapakita sa atin na merong mas mahalaga kaysa sa mga dinanas mong mahihirap na bagay sa buhay. Hindi mahalaga yan. Kaya masasakit na dinanas, mahirap, di mahalaga yan. Mas mahalaga ang paglilingkod sa Panginoon dahil alam mo na mayroong kakayahan ng Diyos na gumawa. Kaya nga mga kapatid, lagi kong sinasabi ito kay Lord, Lord, sinasabi ko kay Lord to lang, alam ko, Panginoon, lahat ng naglingkod sa iyo, hindi mo pinabayaan. Read your Bible, mga kapatid. Lahat ng totoong naglingkod sa Panginoon, hindi pinabayaan. Sa mga nangyari kay Paul, sa mga narinig natin sa gabing ito, magsilbi nawang hamon ito. Amen. Sa buhay natin. Ipakita natin sa Diyos. Hindi lamang tayo sumasandal sa Kanya sa magagandang bagay, kung hindi, mananatili pa rin na malinaw sa paningin natin, siya pa rin ang maluwalhating Diyos sa daan na tinatahak natin na hindi natin pinangarap. Amen. Manatili tayo sa Panginoon. Amen. Dahil mabuti pong Diyos natin. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Okay? Kaya sa aking paninirahan dito, 13 years sa awa ng Diyos, mga kapatid. Sa January, 14 years na ako dito. Amen. Hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi ako pinabayaan. Masasabi ko, Pastor, kahit na marami kang pinagdaanan at hirap, isa lang masasabi ko, mga kapatid, ang hindi ko makalimutan, mabuti ang Diyos. Yan ang hindi ko pwedeng kalimutan. Amen. Mabuti at napakabuti ng Panginoon. Amen. Hindi siya dapat iwanan sa isang problema. Hindi siya dapat talikuran sa isang pagsubok. Diyos siya magpakailan paman.
na kailangan nating sandalan sa lahat ng panahon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. At sa ministry ni Paul, amen, napakamakapangyarihan. The gifts of the Holy Ghost operate in his life, mga kapatid. Kahit panyo nakapagpapagaling, mga kapatid. Amen. Dahil nakita ng Diyos ang pagsusumikap niya, pagtitiis niya, mga kapatid, na manatiling maging mananampalataya sa ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Ano man ang ating dinadanas, mga kapatid, there will always be a silver lining ahead, mga kapatid. May magandang bagay na gagawin sa atin ng Panginoon. Hanggat nasa Panginoon tayo, hindi tayo kawawa. Tandaan niyo yan. Amen. Hindi tayo kawawa hanggat nasa Panginoon tayo. May pag-asa. Amen. May kagalingan, may milagro, may kaligtasan, may kapatawaran. May biyaya, may pagpapala, may bendisyon. Manatili tayong sumandal sa Panginoon at lagi nawang maging dependent being po tayo. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Amen. Dumulog tayo sa Panginoon sa gabing ito. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ka. Sambahin ka, luwalhatiin. Lord God, ito po ang panahon na kung saan kami po'y nabubuhay sa biyaya mo at bendisyon. Tapos na ang kahirapan na dinanas ng mga alagad, na dinanas ng mga naunang mga mangangaral, at ang lahat ng mga nag-pioneer na pastor, Panginoon. Lord God, sa panahon na ito'y tinatamasa na ng karamihan at ng mga kapatiran. Lord God, ang bunga, Panginoong Diyos, ng pagpapagal ng iba. Dakilang Diyos na mabuti, Lord, tulungan mo kaming manatili sa iyo, sapagkat alam namin, Panginoon, gaya ng salita mo, O Diyos, Lord, if we will not be weary, Lord God, in doing good, in due season we shall reap if we faint not. Sa tamang panahon kami po ay aan. Kaya, O Diyos, maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Maraming naghirap sa mga nagdaang taon, lalo na sa taon ng pandemya. Marami pong naapektuhan sa amin, Panginoon. Ngunit, mas nakikita namin ang kabutihan mo, Panginoong Diyos. We are still here and we are still, Lord God, on a status, Lord, na kami po'y mananampalataya pa rin na nagpapasalamat kami, O Diyos. Dahil ito po ang pinakamagandang buhay na meron kami, ang maging isang mananampalataya, Panginoon, sa iyong pangalan at sa iyong salita. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Manatili kami sa kalooban mo. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos. Pagtibayin mo sila, Lord. At ano man ang kanilang suliranin, ano man ang pinagdaraanan ng iyong mga anak, Panginoon. In the name of the Lord Jesus, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, ano mang kahirapan, karamdaman, Lord, ano mang gawa ng kaaway, Lord. Alam namin, Lord, na hindi yan magtatagal sa amin hanggat kasama ka namin. Dahil ikaw ang Diyos na mapagpala, may kagalingan, Lord, may pag-asa, may bendisyon. Lord God, may pagliligtas na nagmumula sa iyo. At malwalhati ka nawa lagi sa amin. I-bless mo po ang iyong mga anak, Panginoong Diyos, I pray. Pakita mo po sa kanila, Lord, na lagi na, Lord, sa dulo ng paglalakbay ay merong naghihintay na magandang buhay. Lord, lalo na, Panginoong Diyos, sa piling sa buhay na walang hanggan. Lord, salamat po
na dinala mo kami sa pananampalatayang ito. Salamat, Lord. Salamat. Titignan namin lagi ng kabutihan mo, Diyos. At paalalahanan mo kami, lalo na kung kami makalimot. Kami po'y sumandal sa iyo, O Diyos na dakila at tunay ngang maaasahan. Tapat na Panginoon, mabuti, walang katulad. Maraming salamat sa gabing ito. I-bless mo po patuloy ang buhay ng iyong mga anak. Ipakita mo, Panginoon. I pray, Lord, in the name of Jesus. Ipakita mo sa kanila, Lord, na hindi nila dapat pagsisihan ang paglilingkod sa iyo, Lord, lalo na pag ibibigay mo na ang bendisyon at pagpapala sa buhay. Oh, salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. I believe you will answer, Lord, our prayers. Hallelujah. Somebody will receive an answered prayer. We will receive an answered prayer. Hallelujah. Because we are not wrong. We will never go wrong in serving the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Blessed be the name of the Lord. Bless your church. Bless your people. Bless our families. Bless our loved ones. Show your glory, Lord. Show your glory. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa gabing ito. Hallelujah. We give you all the glory, Lord. We worship you, Jesus Christ. Sa makapangyariang pangalan mo, Panginoong Hesus Kristo, ito po ang aming dalangin. In Jesus' name. Glory to God. God bless you all, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Kagalakan ko na tanggapin ninyo ang inyong mga pangangailangan na hinihiling sa Panginoon. At ang kaligtasan natin at ng ating buong pamilya. Amen. Mag-ingat po tayo para ingatan pa tayo ng Diyos. At magkita-kita pa tayo physically na maglilingkod sa Panginoon. God bless everyone. Sumaating lahat ang kapayapaan at kagalakan. Ang bendisyon ng Panginoon ay sumaating lahat. God bless you all. Praise the name of the Lord.